Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at kayo ay tatanungin ko muna mga babayan po, no? Kayo ho ba ay sang-ayon o gusto nyo rin po ba, no, na kung sakali yung mga armas natin, lalong-lalo na yung mga barko po, mga babayan, na ginagamit natin sa pagpatrolya dyan sa West Philippine Sea, ay dito na lang gagawin sa Pilipinas, no? Sang-ayon po ba kayo dyan? Aprobado po ba yan mga babayan? No, i-comment nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion, alright? Okay, so itong ating gagawa ng reaction video ngayon ay mula sa channel ni Sir Romiel TV. Nandiyan po sa ibaba yung link ng kanyang channel. At sabi nga po niya dito, no, Philippine-made warships. Italia, tutulungan ng Pilipinas maagawa ng sariling warship. Wow, maganda po yan mga babayan, ha? Tingnan muna natin ang pulso ng bayan, no? Sabi nga po niya dito, dapat sana hindi puro gawang South Korea yung bilhin. Dapat tumingin naman sa ibang bansa. Gising na Philippine Navy. Yan naman talaga dapat. Support natin yung mga offer ng transfer of technology para matuto din tayong gumawa ng sariling atin. Hindi gaya ng ibang bansa. Salute. Sana nga mapili yan. Sana hindi korap ang ating government upang makabili tayo. Right? So tama ba? Tama. Sa iba naman high-tech pa tapos may transfer of technology. Okay? So yan ang alamin natin mga babayan. No? Pag-usapan natin yan. Okay, so syempre bagong lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At sana po, 1 view, 1 like naman tayo dyan mga babayan. Salamat sa mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Okay, so huwag na natin patagalin to. Alamin natin itong balita na to at ating pag-usapan. At gawan natin ang komentaryo mga babayan. No? Pag-usapan natin to. Let's go. Naging kasali na ang bansang Italia simula pa noong 2013 sa AFP Modernization Program na kung saan naghahanap noon ng warships ang Philippine Navy at kanilang inoffer ang kanilang Maestrale class frigates na kung saan noon ay medyo hindi pa kalumaan ang mga warship na ito at ito ang kanilang magiging pinaka-brand new na warship kung sakaling nabili ito ng Philippine Navy. Wow! Karamihan sa ating warships noon ay puro pinaglumaan na, tulad na lang ng nag-iisa pa lang noon na Del Pilar class patrol vessel at ilang mga warships din na donasyon pa noong World War II. Kaya magiging game changer talaga ang mga Maestrale class na inoffer ng Italia sa halagang $240 million o nasa 11.7 billion pesos noong 2013 para sa dalawang units. Ngunit nag-iba ang isip ng Philippine Navy. Actually mga babayan, ito nga yung sinasabi natin, no, na yung mga barko natin, no, karamihan talaga dyan, hindi natin bili. Karamihan dyan parang mga donation lang, di ba? Yun yung problema, di ba? Mga second hand po yung mga barko, no, na dumarating sa ating bansa. Umasa tayo masyado, no, dun sa mga bigay sa atin ng ibang bansa, di ba? So, hindi natin ganong pinondohan yung pagpupundar ng mga bagong barko. Kaya naman napabayaan natin yung West Philippine Sea. Diba? So, sayang naman. Kung noon pa lang hindi natin tinigil yung pagpupondo, edi sana hindi nawala. Hindi na itinuloy ng Navy ang pagbili sa dalawang Maestrale class frigates dahil napag-isipan na lang ng ating Navy na bumili ng bagong frigate sa halagang 18 billion pesos. Kaya hindi talaga ito nagustuhan ng mga opisyales ng Italia dahil umaasa talaga sila na bibili na ang Pilipinas at mahabang panahon na ang kanilang inilaan para sa proyekto na ito. Nagalit talaga ang mga Italiano sa hindi natuloy na plano at simula noon ay hindi na masyadong aktibo ang mga Italian defense companies, lalo na ang Italian shipbuilding company na Fincantieri, na kung saan inatras nila lahat ng kanilang offer sa Philippine Navy. Kaya kung inyong mapapansin, wala tayong video na kung saan may offer na warship ang Italia sa ilalim ng AFP Modernization Program. Ngunit sinasabing nagkakamabutihan na rin sa ngayon ang dalawang bansa at may bali-balita na interesado ulit ang Philippine Navy sa kanilang produkto. Ayon sa bagong balita, tinatarget ng Philippine Navy na magsagawa ng technology transfer
mula sa Italian Navy pagdating sa shipbuilding capabilities dahil gusto ng ating bansa na makagawa ng sarili nitong mga warships at kinakailangan nila ng tulong ng Italian shipbuilding companies. Actually, meron pa isang company, kung di ako nagkakamali, yun sa Israel ata yun, no? Parang ganun yung sa paggagawa naman din ng mga barko, mga patrol vessel naman para sa Philippine Coast Guard, no? Pero ito actually mga babayan, ang pinaka-the best, no, na dapat natin gawin. No, tayo mismo yung gagawa ng sarili nating mga warship, but then syempre, kailangan natin bilhin pa rin o angkatin pa rin sa ibang bansa yung mga upgrades na kailangan dyan, like yung mga cannon niyan, yung mga automatic cannons niyan, mga launcher niyan, mga missile launcher niyan. 'Di ba yung mga iba't ibang system diyan, yung electronics niyan, yung pan-defense niyan, ano pa rin natin sa ibang bansa. Yan. Ang maganda naman pag dito natin gagawin yung mga barko na yan, mga kababayan, 'di ba? Mas makakapag-produce yan no ng maraming trabaho dito sa Pilipinas. 'Di ba? Mas mapapadali pa rin siguro no yung paggawa natin ng mga barko. 'Di ba? Kasi kung dito natin gagawin, hindi natin kailangang antayin, mga babayan, yung baga siyempre sa production line ng mga bumibili tayo ng mga barko na yan, may pila yan eh. 'Di ba? Nakapila yung order natin. So, hindi lang taon, mga babayan siguro ang uubusin, 'di ba? So, mas ibig ko sabihin, mas mabilis tayo makakagawa ng mga barko natin. 'Di ba? Mas makakapag-produce tayo ng mas marami. Same thing na ginagawa ng China. 'Di ba? So, ganun din sana yung gawin natin, no? Mas makakagawa pa tayo siguro ng mas malalaking patrol vessel, no, para naman sa Philippine Coast Guard na pwedeng magpatrolya diyan sa West Philippine Sea. Siguro dapat ito yung pagtuunan ng pansin ng ating gobyerno, no? Kalampagin natin. 'Di ba? Mas maganda kung ito yung gagawin na hakbang ng ating gobyerno kung gagawa tayo ng sarili nating mga ganito klaseng mga barko, ganito kalalaking mga barko. 'Di ba? Mas maganda po 'yan. Sa mga hindi nakakaalam, ang Italian shipbuilding company na Fincantieri ang isa sa pinakamagandang shipbuilder pagdating sa mga warships at sila din ang gagawa ng disenyo at gumagawa ng pinakabagong warship ng US Navy na Constellation-class guided missile frigate na papalit sa kanilang mga littoral combat vessels at nasa 20 frigates ang planong bilhin ng Amerika. Ngunit ayon sa Max Defense, hindi basta-basta makakakuha ng technology transfer ang Pilipinas mula sa Italia dahil kailangang marami munang bilhing mga Italian-made warships ang Pinas at hindi dadalawa lamang. Kaya kailangan maglaan ng napakalaking pondo dito ang Philippine government na sa ating tansya aabot ng lagpas 100 bilyong piso. Kabilang na nga sa ino-offer ng Italia sa ibang bansa na pwedeng bilhin ng Philippine Navy para sa technology transfer ay ang mga European Multipurpose Frigate o mas kilala sa kanila bilang Bergamini-class guided missile frigate na kung saan nasa 20 na ang mayroon nito ngayon sa Italia at hindi basta-basta ang mga armaments nito at mga subsystems. Kayang armasan ang Bergamini-class na aabot sa 32 anti-air missiles at huwag iismulin ito dahil ang kanilang mga anti-air missiles ay may range na aabot sa 150 kilometers na napakalawak ang kayang abutin at walang-wala ang mga Miguel Malvar class frigates na kung saan mayroon lamang nasa 16 na anti-air missiles na may range lamang ng nasa 20 kilometers. Lapit lang. Mas malala pa ang Rizal class frigate dito dahil nasa 4 lamang ang kanilang anti-air missiles na kung saan may range lamang ng nasa 8 kilometro. Grabe. Kaya ibang level na talaga ang mga Bergamini class. Kumbaga, dito makikita natin kung gaano kahuli, mga babayan, yung mga barko natin, no? Imagine ninyo, 8 kilometers tsaka mga 20 kilometers lang yung range. Samantalang yung barko ng China, yung range ng kanilang mga missile system, halos na sa 100 kilometers, no? 50 kilometers. Malayo pa lang, pwede nang palubugin yung barko natin. Diba? So, dapat talaga mas ma-upgrade natin yung mga missile system po ng Philippine Navy. Mas kailangan natin talaga yan. Tutukan din sana ng gobyerno, no? Lagyan ng pondo
no, pagdating sa pag-upgrade ng mga ganyang klase na kinakailangang armas ng ating Philippine Navy. Kapareho lang ito ng frigate din na klase ng warship at mas malaki at 2 beses ito na mas mabigat kumpara sa Miguel Malvar frigates dahil sa sobrang hitik nito sa armas at kargado ng modernong equipment. Ngunit hindi rin basta-basta ang presyo nito dahil sinasabing nasa $750 million ang bawat isa nito o may katumbas na halagang nasa lagpas 40 billion pesos bawat isa na napakalaking halaga para sa ating hukbong sindatahan lalo na't ginigipit sila sa pondo ngayon ng ating gobyerno. Kaya dapat ay bumoto tayo ng tama sa susunod na eleksyon dahil kawawa ang Philippine military pati na rin ang ating bansa kapag mga walang pakialam sa AFP modernization program ang mananalo sa susunod na eleksyon ngayong taon. Tama naman. Ang isa pang ino-offer din ng Italia ay ang kanilang Town de Revel class warships na pinakabagong klaseng warship ngayon na gawa ng Fincantieri. At kung inyong makikita ay nakakasindak na klase ng barko na malaking upgrade kung mabibili ito ng Philippine Navy. Halos magkaparehos lang din ang armaments nito sa Bergamini class frigate at nagkakaiba lang pagdating sa mga subsystems nito at marami na ring bansa ang interesado sa naturang warship at pati kapitbahay natin na Indonesia ay bumili ng 2 nito. Gumastos ang Indonesian government ng nasa lagpas $1.1 billion para dito o nasa lagpas 60 billion pesos para sa 2 units at sinasabing kasama ang technology transfer sa kanilang deal sa Italia kaya pwede nang gawin ang mga naturang warship sa bansang Indonesia. Kaya kung gugustuhin talaga ng technology transfer ng Philippine Navy para dito ay kailangang gumastos talaga ng malaking halaga dahil hindi basta-basta ang teknolohiya na ito ng Italia na masasabi nating mas advanced pa kumpara sa Hyundai ng South Korea. Kung kayo ay nagtataka kung bakit hindi na lang sa South Korea magsagawa ng technology transfer ang Philippine Navy, total ay marami na rin naman tayong nabibiling warships mula sa kanila, ay hindi natin masasagot ito, ngunit makikita nating wala silang plano na gawin ang mga in-order nating warships sa ating bansa. Ilang beses nang nag-order ang Philippine Navy mula sa Hyundai Heavy Industries na kung saan halos 100 bilyong piso na ang halaga ng mga kontrata, ngunit hindi talaga nasasama sa deal ang technology transfer, kaya masasabi nating ayaw siguro ng South Korea na ibigay ang teknolohiya sa Pilipinas. Sa ngayon, umaasa na lang talaga tayo na makapaghanap pa ng ibang supplier ng warship ang Pilipinas, tulad na lang ng Italia, na kayang magsagawa ng technology transfer upang makagawa na tayo ng sarili nating warship sa ating bansa. Yan ang kailangan natin mga kababayan, no? Yung technology transfer na yan. Mahalaga po yan mga kababayan na matutunan natin na gumawa tayo ng sarili nating barko. Baka sakaling mas makamura pa tayo. 'Di ba? At mas makatipid tayo. Yung budget siguro na ganun kalaki, no, liliit na lang na kailanganin natin bumili ng mga materyales para sa paggawa ng mga barko na to. 'Di ba? At the same time, makakapag-provide ba tayo, sinasabi nga natin, ng mas maraming trabaho sa mga kababayan natin. Siyempre, kailangan natin ng mga magagaling na engineer dyan. 'Di ba? Mga mechanical engineer, yung mga nagwe-welding na yan, imbis na nagpupunta sila sa ibang bansa. 'Di ba? Pwede na sila magtrabaho dito sa Pilipinas. Pero siyempre, kailangan ng mas malaking sahod din diyan. 'Di ba? Hindi naman nila isusugal yung kanilang trabaho sa ibang bansa para lang dito na magtrabaho sa Pilipinas. Pero siyempre, kailangan pondohan ng ating gobyerno 'yan. Yun nga lang, no, makakapag-provide tayo ng mas maraming trabaho sa mga kababayan natin, mas bababa, no, yung mga budget na kailangan natin para sa paggawa ng mga sarili nating barko. No, especially do sa paggamit natin ng pagpapagawa do sa mga barko ng Philippine Coast Guard. 'Di ba? Mas kailangan natin yung mga ganyang klaseng barko na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Okay, so ano masasabi niyo diyan mga kababayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.